Hi, hello, mabuhay! Kanina, hindi ngayon. Naisipan kong gumawa ng aming paninda. Opo, gagawa ako ng flower bouquet. Napansin ko kasi ilang araw ng puro paglilinis ang ina-upload ko, anak ng puta. Mabalik na nga pala tayo dito sa aking ginagawa. Ng mga sandaling iyan ngayon, nililinis ko na lahat ng bulaklak na aking gagamitin. At nang malinis ko na ngayon, nag-umpisa na agad akong gumawa ng bouquet. Sa toong buhay ngayon, sobrang saya ng puso ko. Dahil napakarami ng bagong bulaklak. Bilang isang florist, talaga namang napakasarap sa pakiramdam na napakaraming uri ng bulaklak na pwede mong pagpilian. Dahil dito, siguradong maganda ang kalalabasan ng ginagawa mong flower arrangement. Sa bouquet na ito, gagamit lamang tayo ng gerbera, casablanca, yellow rose, salidago, at leather leaf bilang filler. Habang ginagawa ko nga ang bouquet na ito, napakasarap sa pakiramdam na maganda ang kalalabasan nito. Sa totoong buhay nga, medyo hirap pa akong gumawa ng malalaking arrangement. Gawa ng aking kamay, hindi pa masyado nakaka-recover. Pero dahil wala naman tayong no choice, for the work ang person. At naniniwala ako sa kasabihan na kahit mabagal, ang mahalaga umuusad. Tama ba ako mga guys? Nakaka-proud bilang isang Pilipino kahit na may pinagdadaanan tayo, ay kinakaya pa rin nating gampanan ang ating mga trabaho. Oo, mahirap pero kailangan kayanin. Kailangan nating kayanin dahil wala naman tayong ibang aasahan kundi sarili lang natin. Ano ba yan? Ang dami ko na naman dada. Mabalik na nga pala tayo dito sa aking ginagawa. Ang bouquet na ito nga pala ay tinatawag naming standing bouquet. Sa bouquet na ito guys, ginamitan ko lang ito nung tinatawag kong siksik method. Tinawag ko sa siksik method kasi patapos kong ilagay lahat ng malalaking bulaklak, isisiksik ko naman yung maliliit na bulaklak. Sana lang naiintindihan nyo pa ako mga guys, kasi ako hindi na. Charis. Sa haba nga ng bidyong ito, nauubusan na ako ng sasabihin sa voice over. At mga ilang sandali nga lamang, natapos ko nang i-arrange lahat ng bulaklak. At ang sunod ko namang ginawa, itinusok ko sa foam na may tubig. O dapat mga guys, basang-basa yung floral foam nyo ha, para mas matagal ang buhay ng ating bulaklak. At siguraduhin nyo rin na i-tape yun na mabuti, kasi kung hindi lalabas yung mga tubig. At nang ma-secure ko na nga yung tape, ginupit ko na yung mga sobrang plastic. At nang matapos ko nang gupitin ng plastic, ibabalutan naman natin yung ating floral foam. Siguraduhin lang natin na lagi natin nalalagyan ng balot yung ating floral foam mga guys. Ito ay para hindi makita at maging presentable ang ating flower bouquet. Mga ilang minuto nga lamang ay gagawin ko na itong mga pambalot sa harapan ng ating flower bouquet mga guys. Sa pagbabalot ng ating bouquet, lagi kong inuunang lagyan yung harapan. Ito ay upang malaman ko kung nasaan yung gitna. At ang purpose din nun para maging proportion yung pagbabalot ng ating flower bouquet. Isa rin sa tip mga guys para magandang ating flower bouquet, siguraduhin natin nasa isang lugar lang yung ating mga tape. Matapos kong ilagay yung gitna, isinunod ko na yung likod. Sa may bandang likod mga guys, kailangan mas mataas yung ating pambalot sa likod kaysa sa bulaklak. At siguraduhin lang natin na nahinga yung pambalot natin mga guys. Ang ibig sabihin ko dun sa nahinga mga guys ay yung hindi masyadong pipi yung pambalot, yung hindi masyadong dikit sa bulaklak. Matapos nga yung likod, isusunod ko naman tong get leaf. Madali lang tong technique na to mga guys, sana lang nasusundan nyo ako. Sa ganitong arrangement mga guys, nagamit ako ng 8 pirasong paper. Matapos yung kabilang gilid, gawin din natin yung ginawa natin dun sa kabila. Siguraduhin lang natin pantay yung magkabilang side para magandang kalalabasan ng ating flower bouquet mga guys. Hindi parang ikaw lasing. Charot. Isa sa kalimitang nagiging problema kasi sa pagbabalot ay yung tagilid, hindi pantay. Nang mga oras na yan, ngayon nahihirapan na ako magbalot. Lumalaki na kasi ang katawan ng ating flower bouquet, hindi ko na makamas. Isa pala sa ginagawa kong technique sa pagbabalot ay ginugupit ko na agad yung mga extrang paper sa ibaba. Ito ay upang mapanatiling pantay ang pagkakagupit ng mga ito. Na mga oras na yan nga pala, nilalagay ko na yung last na pambalot sa may harapan. Same procedure lang mga guys. Unahin mo yung kabilang side, tapos sunod yung kabilang side. At ilang sandali nga lang, natapos na yung sa may kabilang side. So, ginawa ko naman itong likodan. Opo, dapat po nilalagyan natin yung likodan. Another tip, mga guys, dapat yung last na cover, dapat mas mahigpit yung pagkaka-tape natin, mga guys. Pagkatapos nun, mga guys, susunod naman natin lagyan ng ribbon. Nang matapos ko nga itong lagyan ng ribbon, sobrang saya ng puso ko. Sobrang saya ng puso ko dahil nakagawa na naman ako ng panibagong bouquet. Dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko. Kung kaya ko, kaya nyo rin, mga guys. Matapos ang ilang minuto, natapos na rin natin tong ating bouquet mga guys. Ready for photoshoot. And this is the final looks mga guys. Tunay na napakaganda na ating flower bouquet. At yan lang ating for this video. Maraming salamat. Bye-bye.